a journalist by profession. She's also a teacher. Kanina ko lang din nalamang umaga habang kumakain po kami. Sabi ko, well, namunti kami pa rin siyang maging nurse, no? So, ano yung tatawag namin siya, doktora, pastora, nurse, composer, writer, yeah. She has written, yeah, a lot of articles, books, no? Yung kanya pong paglilingkod sa ministry for over 30 years. And so much more. So, hindi po natin ma-describe at ma-share lahat. I-google nyo na lang po. Although, they remain, we can say, ano ba, low-key up until now. Pagkamat napakarami po nilang nararanasan at mga adventures sa kanilang ministry at paglingkod sa Panginoon. There's not also so much thing that you can see sa social media. Pero if some of them, hindi natin maitatago. Like, yung patutuo sa Civil Asia ni Pastor Edith, being a cancer survivor, and yeah, Pastor Amayda has, sabi ko nga po, written a lot of songs and probably a lot of books na hindi natin alam. And alam niyo po ba, they have already produced under Musikasa. Tama po ba, Pastor, more than 20 albums. Yeah, so those are more than 100 songs. Na up until now, ayun nga po, walang kakupas-kupas yung CD natin, yung halila sama-sama, batang-bata pa yung boses silang dalawa. And at the moment, they are handling another ministry which is called Firebrand. No po, parang same with the Musikasa na dati nilang pinam ngayon po. I think 5-7 years ago, they started another ministry with the same kind of serving that they do for the body of Christ. They are both serving as pastors under Nigeria, which is Jesus Rock of Ages Ministries. And yun po, mamaya ay dadagdagan natin. And if you want to get to know them better, mag-friend ka sa kayo. Let's see. Salamat po muli sa Panginoon. At excited na ba kayo? Okay, so muli po kasi na papaalala ko na lang yung lecture po na to. Wala po na mag-live na. Pag-yasimas. And if you want to record para sa mga sariling copy, make sure na hindi po tayo nakakaabala sa ating mga katabi. Pero ang pinakamalaga, hindi yung may susulat natin sa papel o sa ating cellphone, kundi yung may susulat sa ating puso at buhay. Amen! So first, speaker po natin. Let's all welcome. Bigyan po natin ng Gata. Warm welcome! Siya po ang, dito na no? Siya po actually ang head ng Christian Ministry ng Giram, and so many other things. Pastora, nurse, pastora, writer, singer, composer. Especially yung kanyang paborito natin kantang Banal Mong Tahanan, Never Ending na kwento po, and napakaraming katotoo. Let's all welcome na! Pastora Marga Benito! Maraming salamat po, Pastor. Iayos ko lang po ang sarili. Kumusta po kayo? Praise God. So by now, you probably already know that sa biyaya po ng Panginoon ay niloob niya po na pagkalooban po ako ng isang kanta, yung Banal Mong Tahanan. Actually, dahil kulang po yung oras doon sa praise explosion, hindi ko na kwento kung paano compose yung Banal Mong Tahanan. But it is actually a prayer song. So maaga po ako noon sa opisina. I was in the office around 5 a.m. and I was reading Isaiah 66. And if you read Isaiah 66, it says there in verses 1 and 2, Heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house that should be built for me? Kaya po nung nagbabasa po ako noon, and then I responded to the Lord, Loobin mo ng buhay ko maging banal mong tahanan, upang ka lang iyong magasong pagsinta. And up to now, tinento ko nga po doon sa event na nagtingin ako ng YouTube covers. There's this one upload that has 11 million views and more than 1,300 comments. And I read through the comments and I praise God because even up to this time, people are being touched by the Lord through the song. Because sabi ko nga po, dahil sino ba naman ang wala
lahat tayo ay nasa journey ng pagnanasa na tayo ay maging banal na tahanan ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen po ba? Kaya napaka-privilege po ng grupong ito dahil po, sabi ni Pastor Alilda kanina, yung po mga inamit po natin ay yung mga kanta po lahat ng musikat ha. Yung po, may ganda. Si Pastor Edith po ang nagsulat po noon. Siya po ang nag-compose noon. Yung pong sapat natin pa, it is a collaboration song among Brother Paul Aracin, Pastor Edith and myself. Natatandaan ko pa po, nasa isa kaming office and we were like, sige, meron akong linya. So, and then the three of us came up with the song, Sapat Natin. Mayroon lamang po akong isang pakiusap sa inyo that when you sing that song, Sapat Natin ka, nawa ang maalala niyo po ay Psalm 23. Dahil yun po ang pinagpuputan namin ng kantang iyon. So yung po sinasabi doong biyaya, pagpapala, and all these things, hindi po siya material things. Hindi po siya mga biyayang kaloob na, although kasama po siya sa pagpapala ng Diyos sa atin. Subalit ang dundo po ng awit na iyon ay wala nang mahihiling pa pagkat ikaw ay sapat na. Ayan po ba? Di naman po kami kataguin. Ito po ay sinulat ni John Pasario, the same person who wrote, Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pagkalo. Yan, siya din po yung kumpose noon at siya po at ang kanyang pamilya ay nasa Amerika na po ngayon. Yung pong, eto po napakagandang trivia, yung pong, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ito po ay pinopost ni Sherwin Bob Diaz. Actually, sinabmit niya po ito sa Music at Half. Pero hindi po namin ginamit that time. Kasi nung panahon pong yun, meron itong kasabay na awit sa papuri, yung po bang, di kaya isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang iwaga ng kapangyarihan mong tangan. So, medyo dikit na dikit yung lyrics. So, sabi namin, naku, meron ng ganitong, kumbaga may ganito ng product in the market. So, kung muna natin ilabas nila. Ito po ay inilabas personally, individually ni Sherwin Bob Diaz. At ito po yung kilala na natin ngayon na wala kang katulad. Ayun po ang mga kwento sa likod po ng mga awit na ating po minabit ngayong umaga. Ibabalik po natin ang lahat ng kapunahan sa Panginoon. Okay, ilang minuto ang kinuha ko doon. Okay, so, ang ating pong topic for this morning ay gospel-shaped worship. Yun lang po ang problema ko, pastora, hindi naka-out yung ako. It's alright. Thank you po. Ito pala. Ito po. Hindi po siya nangyari. Ayan, gospel-shaped worship. Alam niyo po, sisimulan ko po sa isang kwento. Okay lang po ba yun? Kung natatandaan niyo po, nung pong Saturday, mayroon pong binanggit si Pastor Edith na mayroon pong isang pastor sa Zambales na siya po ay nagpapastor sa mga kapatid natin katutubong alta. Inan po. So, kasamahan po ako noon na nagpunta po kami sa Zambales. At nung nagpunta po kami sa Zambales, talaga po naman na sabi ko nga po ay, kasi it's supposed to be a church visit para sa partnership. At meron pa bang family church na makakabutan dito? Sobra pong malayo, talaga pong paliko-liko yung daan. To the point po na may nauuna sa aming tricycle, kailangan niyang humunto ng 4 na beses. Just to check, nandun pa ba kami? Kasi po naka-SUV po kami, but we had to really magdaan-dahan po kasi nga po lubak-lubak yung kalsada. At nung marating na po namin yung dulo ng kalsada, ito po ay dead end. Napaka-poetic po ng eksena kung tayo po ay nanonood ng isang pelikula. Dahil nasa may hilly part po nito ay nandoon po nakatayo yung church. At ang pangalan po ng church ay God's Grace Evangelical Church. Tunay nga po na biyaya lamang ng Diyos ang magtatanong sa lugar na iyon dahil wala pong kuryente, wala pong development, walang kapitbahay. So sabi nga po namin, sino kaya ang pinapastoran ni Pastor? And that was when we learned
that yung pong mga katutubo natin kapatid na Aita, they have to walk 2 hours down from the bundok to the church and walk another 2 hours pauwi. Ganoon po, every single Sunday. And so, nung nandoon na po kami, ang sabi ko po kay Pastor, syempre nandoon kami for a partnership. So, we were like thinking, anong kabuhayan showcase, ang pwede natin maitulong, feeding program, and this and that. But that particular time, isa na po ang agenda ko, and to ask the pastor, sabi ko, Pastor, very gently, meron po ba kayong pangangailangan sa Tagalog Bible? Dahil po ano po ang sinasabi ng Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. Ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Kaya po sa isip ko, paano sila makakakilala kay Kristo but through the Bible, the gospel? Alam mo po, ginawa po ni Pastor, tinuro niya yung stage, sabi niya, alam niyo po yung 3 boxes na yon na magkakapatong? Bible po yon, sabi niya. Pero hindi po sila marunong magbasa. Nung narinig ko po yun, talaga po na gusto ko pong lumupasay at umiyak. Dahil sabi ko, paano lalalim ang kanilang pagkakakilala kay Kristo kung hindi nila mababasa si Kristo ng Biblia. At noon ko po naunawaan na ang mga tao pong ito ay makakakilala lamang kay Kristo sa pamamagitan ng ipinipreach ni Pastor. At ng mga awit na ipinapaawit ng ating worship team. Makita ko nga po ang kamay ng mga worship leaders. Worship leaders. Alright. I am talking to the worship leaders here. Napakalaki po ng papel na atin pong ginagampanan sa ating pong simbahan. Because every single Sunday, 2 sermons are being heard in the church. The sermon that is preached by the pastor and the sermon that is being preached through singing. So that is why you have to be very careful, very intentional when you do your song selection sa ating mong mga ipinapaawit. Kailangan po itong maging gospel-shaped sapagkat isipin po natin, there will be people there who won't have access to the Bible, but they have to see and know Christ through the songs that we sing. Amen po? Amen. Napaka-foundational po nito. Sabi ko nga po dito, we have to preach Christ through the songs that we sing because Romans 1:16, I would like to emphasize this. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation to them who believe, to everyone who believes, first to the Jews and then to the Greeks. Ngayon po, I will transition now. Kaya po lagi po natin dapat tatandaan, mga worship leaders, we have to answer this question. What are we really doing when we sing in the church? Sabi ko nga po, nakakalungkot kung minsan, beep, 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 nagbibip-bip na po ako. Okay. Minsan po, nangyayari ito sa mga simbahan na, uy, habang wala pa po yung iba, tumayo na po tayo at simulan na po natin, kumanta na po tayo sa Panginoon. Habang wala pa ang iba at habang naghihintay tayo, simulan na natin ang praise and worship. Kung ako po si Lord, ouch! Mag-praise and worship na sila kasi wala pa yung iba. Kailangan ng tumakbo ang programa. But we have sa buong programa po natin, from the welcome sa gate, sa pag-welcome natin sa mga kapatid, hanggang pag-uwi natin, lahat ng po yan ay para sa Panginoon. Pero doon po sa ating programa, alin po dito yung talagang masasabi natin na yun yung partisipasyon ako doon para ibigay sa Panginoon. Hindi ba ito po yung praise and worship? Right? Sana po maibigay po natin sa Panginoon yung karapat-dapat para po sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, sabi po, we have to be very, very careful when we do our song selection. Dahil sabi nga po ni Mark Dever, he is the president of 9 Marks. Ito po ay isang resource for Christians. What a church sings is as important as what a church preaches.
Kailangan po natin itong tandaan. I am challenging particularly the worship leaders here who do the set list every Sunday. Kayo po ay mayroong responsibilidad. Not just responsibility, you also have the authority and the power. Imagine this. Kung ano yung ipakanta niyo dito, wala namang kaming choice na nandyan, di ba? Yun ang kakantahin namin kasi yun na yung napili natin. So that's why you have to be very, very careful and very, very intentional when you do your song selection. They must proclaim who Christ is. They must proclaim what Christ has done, because only through that will the people be able to know who the God of the Bible is. Amen po ba? Tandaan po natin kung ano ang inaawit sa simbahan, yun ang inuulit-ulit ng mga miyembro. Yun ang name-memorize, yun ang nai-internalize. At habang tumatagal, their songs become their theology. Our songs become our theology. Yung mga ulit-ulit natin pinapakanta. Sabi ko nga po sa mga pastors, ano po pastor? Sabi ko, mapalad na pag ang mga pastor, pag after the service, uuwi yung mga members na natatandaan yung 3 key points natin. Tama? Mapalad tayo pag natatandaan yung title ng sermon. Pero yung mga taong ito, uuwi sila. Habang naglalaba, habang nagluluto, habang nagtatrabaho, habang nagwawalis. Kaalaga ng bata, nagpapatulog, nagpapadede, ano man ang ginagawa ng mga taong ito, maaalala nila, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. At ito yung bumubuo ng kanilang paniniwala at pananampalataya. Kaya kailangan po tayo na very, very careful sa ating mga ipinapaawi. Amen po ba? Kaya po, wag po sana nating makasanayan na pumipili tayo ng kanta dahil ito ang uso, ito ang trending, bagay ito sa pitch ng boses ko, maganda ang sudlungan, maganda ang tungtugan. Pumili tayo ng mga kanta dahil may responsibilidad tayong ipakilala si Kristo sa mga tao. Amen po ba? Our question must be, does this song reveal Christ according to Scripture? Now, pupunta na po tayo sa ating pong text. Isa lamang po ang text na ating pong pag-uusapan ngayong umaga. At nandiyan na po lahat ng key points. This is how we will exegete the text. The text must be able to interpret itself. Ang sabi po sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Sa Tagalog po, ay wala pala. Wala na ba dyan ng Tagalog? Ay, sorry. So, eto po, sa Tagalog, para po mas maintindihan po ng mas madami po sa atin. Ang salita ni Kristo'y, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Kung nakita niyo po yung kanina, may mga numbers po akong nilagay doon. Tama po ba? Iyon na po yung key points natin. So for my first key point, sabi nga po dito, charan, charan, charan. Pakipindot na lang po. So for our first key point, let the word of Christ dwell in you richly. Ito pong mga talatang ito ay isinulat po ni Pablo sa simbahan, sa mga mananampalataya sa Colossae. Gusto ko pong tandaan po natin na ang Colossians po ay isang libro, isang epistle ni Paul na isinulat niya sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, from chapters 1 to 4, lahat po na nakasulat doon ay para sa mga believers na. Okay. Doon po sa chapters 1 and 2, ipinakita po doon ni Pablo yung doctrine, who Christ is and what He has done. Pangalawa po sa chapters 3 and 4, yung practice, kung paano naman natin ipapamuhay ang ating pananampalataya
how believers must live in the light of Christ. Alam niyo po kung bakit ito ginawa ni Pablo? Kasi may tinatawag po na the Colossian heresy. Yung po kasi may nakapasok po na false teachers sa Colossian church na dinadagdagan nila yung tamang pagkakaligtas. We are saved by faith. We are saved by grace through faith in Christ alone. Yan po ang salvation natin. That's how we get justified. Wala po tayong maidadagdag, wala tayong maiaalis sa kaligtasan ginawa sa atin ni Kristo. Amen po. Kaya po sinasabi ngayon ni Pablo, imagine niyo po, sa puntong ito na nagkakaroon ng false teaching sa church, ang sabi ni Pablo, mga mananampalataya ni Kristo, let the word of Christ dwell in you richly. Sabi nga po, yung po palang mga bank tellers, kung paano sila tinitrain, kung paano nila ma-determine ang fake bills, pina-perfect nila yung true bills. Kapag alam nila yung true bills, hawak pa lang nila sa peking bills, alam na nila. So therefore, church, if we want to know truth from false doctrine, let the word of Christ dwell in you richly. Amen po ba? Pag sinabi pong dwell, nananahan, nananatili, hindi bumibisita. Hindi po nakalagay dyan na, let the word of Christ visit you richly. Ano po ang sabi? Especially worship leaders and all the co-pastors here, lahat po tayo dito naman ng palataya. If there is one thing that we must exercise as a spiritual discipline, it must be to always dwell in the Word of God. Amen po ba? Sabi po dito, richly, mayaman, lubusan, malalim, lumalalim, sumasagana. Ganito po yung dapat na relasyon na mayroon po tayo sa salita ng Diyos. Meron pong ibang sinasabi nila na, Lord, I want to hear your audible voice. Speak to me, Lord. Pero nakasara naman ang mga Biblia. If you want to hear the audible voice of God, go, take your Bible, open it, read it aloud. There you have the audible voice of God. Amen? Amen po. Hallelujah. Sabi ko nga po dito, papindot na nga lang po pas. Gospel-shaped worship happens when the word of Christ saturates the church. Kailangan hindi lamang po yung bahagi ng kantahan ang dapat gospel-shaped, maging ang ating mga panalangin. Dapat gospel-shaped. Amen po. Maging ang ating, of course, our preaching must be gospel-shaped. Ngayon po, para po sa aking ikalawang punto, mabilis lang po ito. Teaching and admonishing one another. Ibabalik ko po kayo sa konteksto. Imagine, at a time when a heresy, when a false doctrine is proliferating in the church, ang sabi po ni Pablo, teach and admonish one another through singing. Nasa third po yan, pero dito muna tayo. Ibig sabihin po, ang pagkanta ay pagtuturo. When we sing, we are teaching one another, we are admonishing one another. That is why we have to be very, very careful. Why? Because kung not doctrinally sound, not gospel-rich yung ipinapakanta natin, that is what we are teaching to the people. Amen po ba? Worship team, every time your team sings, you are forming doctrine in people's minds faithfully or recklessly. Ngayon, siguro po nagigimbal tayo sa mga salitang doctrine. Doctrine na, ano yan? Alam niyo po ba? Theology, what is it? Minsan, ano lang sila, big words. Pero ang gusto lamang po naman natin sabihin ay, theology is the knowledge of God. Doctrine is what you believe about God and what He has done. Ganun lang po kasimple. So, at ang mga kanta po ay hindi neutral. Hindi po neutral. Songs have power to influence us emotionally, mentally, right? Pag nasa mall po kayo,
patayang oras, mga alas 2, alas 3, ano po ang pinapatugtog sa mall? Matulog. Di ba? Mga malumanay, mabagal. Because the songs, the mall wants you to take your time. It's alright, take your time, tingin ka pa, pili ka pa, kasi patay ang oras, walang business, walang. Pero kapag magsasaran sila, tararira, mabilis na, right? Because dinidictate na nila na you have to make it fast. So the music has power to influence emotions. That's scientific po. Ano po? So ngayon, kung ang musika ay may ganoong kapangyarihan na mag-shape not just our minds but our emotions too, we must be extra careful. Amen po ba? Amen. Gets pa? Amen. Okay. Para po doon sa ikatlong key point. Sabi po dito, ito po yung karugtong ng kanina, no? Teach and admonish one another through singing, psalms, hymns, and spiritual songs. Pansinin po natin, mayroon pong bahagi ang psalms, may bahagi ang hymns, may bahagi ang spiritual songs. So, nung panahon pong ito, trivia, baka lang po hindi natin napapansin, alam niyo ba, na ang kahuli-hulihang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang kanyang mga disipulo, ay ang huling hapunan. Tama po? Alam niyo po ano ang ginawa nila doon? Kumanta po sila ng hymn. So, ibig sabihin, even our Lord Jesus had that spiritual discipline of singing hymns. Amen po? So, singing psalms and hymns and spiritual songs. Yung psalms here po, ito po yung Old Testament na kinakanta nila yung text. Hymns are doctrinal, Christ-exalting compositions. And spiritual songs are spontaneous testimonials, music or songs. Tandaan po natin, singing is not entertainment. Hindi po ito, una, pagpapalipas oras, pangalawa, pag-reflex. Pag-reflex ng mga husay natin. Ito po ay isang spiritual discipline of giving back to God what it is. And pangalawa, it is a spiritual exercise of theological formation. Ang lalim po siguro, no? Mga kapatid, ang ito pong sineshare namin sa inyo ni Pastor Edith is not something new or parang, whoa, big words, uy, new revelation. Hindi po. Hindi lang po natin napapractice sa church. Pero ito po, it took us 30 years to go through this gospel journey. Kaya po, kailangan din po natin talagang i-exercise yung mga spiritual disciplines of prayer, of studying the Word, silence and solitude, para po ma-enhance yung ating ability to discern. Kasi po minsan may lalapit po sa akin, or sa amin tuwing question and answer, dapat po bang pakanta yung ganitong kanta? Ano po masasabi niyo sa ganitong kanta? Ibabalik ko po kayo doon sa bank teller. Kailangan kayo mismo, dahil alam ninyo ang salita ng Diyos, you can tell and you can discern na tama ito, parang, uy, parang may sablay dito, parang hindi ito theologically sound. Kayo mismo. Why? Because alam nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Let the word of Christ dwell in you richly. Para po sa ikaapat na punto, singing with thankfulness. Kanina daw po? To God, marami pong salamat. Singing with thankfulness to God. Mga kapatid, ibabalik ko po tayong lahat sa very basic foundation. Very basic foundation. Everything that we do, whatever you do, whatever you say, we do it all unto God. Lahat pong iyan ay para sa Panginoon. Romans 11:36, ang lahat ay nagmumula sa Kanya, ang lahat ay nagaganap sa pamamagitan niya, ang lahat ay para sa Kanya. So our worship, our singing of thanks, lahat ng ito ay para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon po, when worship keeps its focus on Christ and His cross. Kaya po tayo umaawit ay para magpasalamat sa Diyos. To summarize our text,
Tingnan po natin. When the word of Christ dwells richly in the church, gospel-rich singing teaches and corrects believers, shaping a gospel-saturated people who respond with thankful worship to God. Napansin niyo po ba yun? Na nakakapagpabait ang praise and worship songs, no? Nakakapagpakalma. Tama po. Yung minsan yung parang gigil ka na, galit ka na, tapos bigla na tumugtog na praise and worship, parang, ay sorry, Kristiyano ka na. Nababalik ka sa kahinahunan. Tama po ba? Opo. So, it has such calming power. Binabalik ka. O yan, dito ka. Ang iyong pananampalataya kay Kristo at ang iyong katotoo. Amen po ba? So ngayon po, magka-transition po ako sa practical side. Una, tatanungin po natin, why are songs theologically significant? Bakit theologically significant ang kanta? Bakit may kapangyarihan ang mga kanta na mag-shape at mag-form ng ating mga buhay Kristiyano? Amen. Una po, dalawang bagay lang po ito. Songs shape belief. At ang pangalawa po, songs disciple the church. Naisip na po ba natin yun? Have we ever considered that songs have the power to disciple the church? Sabi nga po sa songs shape belief, sabi po doon, our songs don't just express theology, our songs shape our theology. Meron po akong, huwag po kayong mabibigla sa terminolohiya. Sabi po ng old Latin phrase, lex orandi, lex credendi. Kung ano daw po yung ipinapanalangin mo, kung ano yung kinakanta mo, yun yung pinapaniwalaan mo. Amen. Tama po. Kaya po, kapag po may mga, ito na ba ako nagbibigay ng sample? Ay, hindi pa mamaya ka. Kaya kailangan po tayong maging mapanuri dun sa mga kinakanta nating kanta. Mamaya ko bibigyan ko kayo ng sample. If our songs are Christocentric and gospel-shaped, we are being formed as a church that knows Christ richly and deeply. Amen po? Okay pa po tayo? Amen. Pangalawa, songs disciple the church. Hala, Pastor Mike, paano yun? Paano nangyari yun? Tandaan po natin, especially the worship leaders here. Talking to you po. Isipin niyo po, bawat linggo, sa ginagawa niyo pong set list or listahan, di po ba? Meron kayong 20 minutes. Pagka ang isa pong kanta runs from 3 to 5 minutes. So isang kanta, ulit-ulitin mo pa. So 4 songs lang po yan. For fast, for slow. Dito 2 slow. Dito po sa 4 na kantang ito, paano mo ipapakita si Kristo? Paano mo ipapakilala sa tao si Jesus sa 4 na kantang i-line up natin? Kasi kailangan po natin maunawaan na yung kantang inuulit-ulit natin, itinatanim ang katotohanan. Yung kantang itinatanim natin, nagiging realidad sa buhay ng mga taong nakakarinig. Ginagawang normal nito ang katotohanan ni Kristo sa mga mananampalataya. Kaya ito po ay isa ring babala. Isa na. On the flip side, isa rin po itong babala. Why? Songs can also normalize error. Songs can also normalize error. Kaya kailangan po nating maging mapanuri. If a song is theologically weak or worse, misleading, and we repeat it incessantly, we are not just singing it, we are, as Paul says, teaching it. And we have to be very careful. So kailangan po nating isipin sa dalawang mabilis at dalawang slow na kanta na pinapakanta natin linggo-linggo. Are we shaping the truths of Christ in the hearts and in the minds of the people? Or are we teaching them to a different gospel? Ako, bumibigat lumalalim. That's why, ang sabi ko nga po dyan, songs must be Christ-centered and gospel-shaped. Hindi po kayo, meron kasi po, doon sa isang question and answer,
the last time na ginawa po namin ito, pinagtanong kasi sa mga churches po, di po ba, usually alam na natin yung ipipreach ng pastor. So, makakapag-prepare na ang worship team kung paano niya i-align yung kanyang storytelling through the songs na pasakto doon sa. Pero sabi, may lumapit sa akin na brother, paano po yun kung hindi po, kung wala pong binigay na theme na Sunday sermon? Sabi ko, if you stick to Christ and the gospel, hindi ka pwede magkamali. Right? Acts 4:12. There is no other name given under heaven by which man may be saved but the name of Jesus Christ. Kaya po laging si Jesus lang ang bida. Amen. Walang tao, walang sinuman, si Jesus lang ang bida. Amen po. So, because only Jesus died on the cross to pay the penalty of our debt and our sins. And we have to be gospel-based because Romans 1:16, it is the power of God unto salvation. Pasensya na po kayo, makulit po ako. Kasi yun lang po ang iba. Wala na akong ibang mensahe, yun lang. Christ and the gospel. Amen po ba? Amen. So, lilipat po tayo sa theological framework. Maaaring tinatanong niyo po, how do I do that now? How will I be able to discern which song is Christ-centered and which song is not? And which song is gospel-shaped and which song is not? How do I get to know it? Well, we have to approach it with intentionality and discernment. Okay? Mayroon pong tatlong uri ng awit. Sa ating pong song evaluation, meron po tayong tinatawag na objective song. From the term objective, pag objective, walang bias, di ba? Objective ka. It's just the truth, plain and simple. Objective song is about a particular truth about God. Or, ito po yung the gospel. Kung sino si Kristo, ano ang ginawa niya. Yun. Songs such as, You are God alone, from before time began. You are on your throne, you are God alone. How can you go wrong with that song, right? You are declaring who God is. Amen po ba? So ngayon po, essentially ito po yung nagre-reveal ng kung sino po ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapakilala siya na banal, dakila, makapangyarihan, mabuti, manunubos, makatuwiran, kordero ng Diyos, hari, hukom. Songs such as, You have done great things. Diba? And I know that you'll do it again. Alam niyo na po yun. Research na. Anong boses no? Ano ba po? Yung mga, Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Meron pong isang kanta na napakaganda. Ito po ay isang hymn. Yung mga hymn po, meron naman na pong mga contemporary Christian bands na nagko-cover. Yung nire-arrange nila. Such as Reawaken Hymns. Ito po ay kay Nathan Drake. Kung pwede niyo pong i-check yung pong mga kanta po nila. Meron pong isang hymn na I would like to share with you. Ito pong How Deep the Father's Love for Us. Sino po yung nakarinig na nung kanta? How deep the Father's love for us, how vast beyond the measure, that He should give His only Son, and make a wretch His treasure. How good, how great the pain of searing loss. The Father turns His face away, as wounds that mar the chosen ones bring many sons to glory. Ang ganda po. It is the gospel story talaga ng Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulder. Afraid I'll hear my mocking voice
call out among the scholars. Pakinggan niyo po ito. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. Nakita niyo po ba yung sakripisyo ni Kristo pinagbayaran sa krus? Hindi na po natin kailangan magpatumbling-tumbling at magtatakbo-takbo at hindi na po. Dahil kailangan ng makita ng ating kongregasyon ay kung sino si Kristo at ano ang pinagbayaran niya para sa atin. He paid the debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sin away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Nakita niyo ba yung pinagbayaran ni Kristo? Yung mga ganyang kanta po ang dapat na inuulit-ulit natin sa simbahan. Ang makita natin ang ginawa ni Kristo para sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. At pagkatapos po nang babalik ang pastor, pwede na po tayong maupo. Kaya uwian na pala dahil natapos na ang sermon sa kanta. May pangalawa pong uri, yung tinatawag po natin subjective song. Ito po yung kabaligtaran ng objective song, of course, right? Subjective song is a song about how we feel about God or our relationship with Him. Ito po yung mga kanta na, okay, makinig po kayo kasi minsan nagkakaroon dito ng confusion, ng very, very slight. Yung mga kanta pong ito ay hindi masama. Okay? Hindi siya bawal, hindi siya masama. Pero ito pong mga kantang ito ay response songs. Ang nagiging problema po sa atin minsan, sa ating pong pagpapaawit, pinipilit natin ang kongregasyon na mag-respond. Na taas tayo natin kamay, sumigaw tayo, sumayaw tayo, lumut tayo, tumambling tayo. Hindi naman ko siguro. Pero, we are inviting them to respond, but we are not giving them a reason why. Yung objective song, yun po yung why. Yun yung reason. Jesus is the magnificent one. Pag kinanta po natin, you are magnificent, hindi po pwedeng nakaganyan ka. Eternally wonderful. What do you do as a natural response? You are magnificent. You respond naturally because there's a revelation. There is a reason. We are giving the people the reason to respond, right? But kung ang kinakanta po natin ay subjective songs or songs na talagang para lang magtaas ng kamay or again, may puwang po sila sa simbahan. Some sings spiritual songs, right? Sabi nga po ni Pablo. Pero ika nga Bulakenyan, ika nga po sa paghahandaan, mayroong main course, mayroong side dish, di ba? Yung po mga mga subjective songs, side dish sila. Pag umattend kayo ng fiesta at hinainan kayo ng side dish, medyo magre-reklamo kayo ng very, very slight. Tama? Kasi hindi nilagay yung lechon, hindi nilagay yung hamon, hindi nilagay yung crispy pata. Di ba? Hindi inilagay. Yun po yung nawawala kapag wala yung objective songs. Gets na? Ayan. So, ngayon po. So, halimbawa po dito, meron pong hindi na ako lalayo. Ako na lang ang gagawin kong example para wala na magagalit. For example po, I will share with you po yung very, very shortly, yung sa kwento. I don't know if you know the song. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. So, ako po kasi ay teacher, first job ko po ay teacher, so meron ako naging estudyante, young mother siya, tapos parang, doon po kasi sa lugar namin, merong red district, ganyan. So, parang sabi niya,
because I have to feed my child, kailangan ko pong pumasok doon, ma'am, sabi niya. Pero hindi po ako tumitable, talaga ako, server po ako, ganyan. Tapos sabi ko, pinipray ko po siya. Pinakap ko siya, pinipray ko siya. Kasi, ano nga naman ang gagawin niya, di ba? For the very little choice that she had. Tapos nung gabi pong yun, sa panalangin ko, siya yung naalala ko. Tapos, yung mga linya po ng kanta, para po sa kanya, nanumbalik sa iyong paglingap, tinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban, mag-ari ka, mag-ari ka. So, it's a response song. Hindi siya mali, di ba? Pero, yes, ipinapakita natin that God is the forgiving God. So, pasok pa din, tama? Pero kung siguro, yung kukuha tayo ng isang objective song na kamukha nung kinanta ko kanina, that He would give His only Son. There was objective song po yun, kesa dito sa Magharika. But Magharika is not a wrong song. It has a place kung ilalagay mo siya doon sa tamang pwesto na pag-respond because of the revelation of God as a loving, gracious God. Amen po? Amen. Yun. May tamang tugon po. Ang tamang tugon ay dapat nakaugat sa tamang kapahayagan ng katotohanan ni Kristo. Okay po tayo? Amen. Amen. Okay, yung pangatlo po, eto po, yung medyo delics. Alam niyo po ba yung term na delics? Delicado. Okay, so ito po yung mga reflexive songs. Okay, kung meron po tayong main course, meron tayong side dish, meron tayong yung po bang mga inilalagay na orchid, o inilalagay na, right? Yung mga pwedeng tumayo nang wala yun. Pwede kang magpakain ng walang sesame seed. Alam mo yun po yun? Yun po yung mga pandagdag na lang, but not really essential to the main course. So yung po reflexive songs, napapansin niyo po ba yung worship about worship? Sometimes, yung worship natin, wino-worship na pala natin yung worship, but not the object of our worship. Amen po. Yung mga kantang, ginamit ko tong example, pero hindi na lang sasabihin na ako to Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo na discerning. You have to discern for yourself. Kasi po, actually napakaganda. Favorite ko po ito nung lumaki ako na hindi na lang yun ang sasabihin ko, iba na lang. Ito na lang po yung isang Kasi I don't want you to be confused. For example po, may mga kanta po kasi katulad nito. Nung pandemya, naliligo po ako. So, favorite song ko to ng pandemya, King of My Heart. Alam niyo ba yun? May the King of my heart be the mountain where I run. Oh, it's my song. Diba? Tapos yung bridge. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Mga 5 minutes po yan. Diba? Just kidding. Kaya ulit, doon ko na-catch. Sabi ko, teka, habang may mali. Sa shampoo, may mali yung kanta. Sabi ko, mali yung kanta. Talaga, sasabihin ko na mali yung kanta. Kasi, isang linya lang, isang salita lang ang nagkamali doon sa kanta. You're never gonna let me down. Kasi nung iniisip ko, hindi ito makakanta ni Elijah. Kasi Elijah felt let down by God. He wanted to kill himself. Tama? Hindi ito makakanta ni Pablo. May thorn in the flesh siya. He would feel let down by God. Amen? Itatama po natin yung kanta. You're never gonna let me fall. Ano pa ang sabi sa Jude? Okay, sa Jude.
He is able to keep you from falling and to present you blameless before the Father, right? Pero yung favorite ko po, yung John 10:27-30, that He holds us in the palm of our hands. Amen. We are in His grip. How can He will not let you fall? But He might let you down. Ito po ang sinasabi ko sa inyo na pag-shape ng theology. Kaya yung mga taong kumakanta nun sa church, you're never gonna let me down. And then they go through trials and tribulations and testings of faith. Lord, kung kailan ako nakakilala sa'yo, saka pa naging ganito ang buhay ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako binabayaan? Diba? They feel let down. Pero ang sabi ng kanta, you're never gonna let me down. Mali ang pag-shape. Tama? Kaya may mga napapaso sa church. Kung kailan naging Kristiyano nung pahirap ang buhay. Not knowing that the testing of their faith is what brings them good. Kasi tumatatag sila sa kanilang pananampalataya. Amen po ba? Yun. Diba? Just one word. Meron pang isa. You have never failed me yet. Para bang, Lord, okay tayo kasi hindi mo pa ako pinifail. Yet, right? Pero kung tinanggal niya yung yet, it will be a completely different song because there is the guarantee of the faith that we have in Christ. Diba yung isang kanta, isang salita lang yet? Kasi yung yet nagsasabi na, hintay ka lang ha, hintay ka lang maya-maya, I'll bail you na. Diba? Oops, sandali lang, pagi lang. Diba? So, nalalagay sa alanganin yung pananampalataya. So, we need gospel wisdom and discernment sa mga ganito pong uri ng kanta. Sana po okay po tayo. Amen. Gusto ko po itong bigyan ng diin. Doon po sa next slide. There is a subtle shift that could happen when we hide the expression of worship over the object of our worship, who is God Himself. Kapag ka ang bida ay hindi na si Kristo, kung hindi yung sarili natin, yung pagtaas natin ng kamay, yung pagtalo natin, kapag yung focus ng worship ever so slightly ay nag-shift sa atin at hindi na kay Kristo, that is a red flag. Kailangan po nating laging intentionally kay Kristo lang. Amen po ba? Amen. Huwag po natin hayaan na magmabaling yung shift to ourselves but to God. Eto na. Ngayon naman po, titingnan naman natin kung paano ba tayo matututong sumuri. Let's go to the setlist analogy. Actually, repetition na lang to kasi nasabi ko na kanina, objective songs are God's revelation, the reason why you worship. Amen? This is the main course. This renews the mind, saturated word worship, sustaining and nourishing. Subjective songs, ito yung response. Right? After you see, sabi nga sa Isaiah, after Isaiah saw the revelation of God, na sabi niya, woe is me, di ba? Kailangan magkakaroon, doon ka lang mag-response after a revelation of God. Ito yung flavor, ito yung pagtataas natin ng kamay, pagluhod natin and everything. Kasi natatama yung puso, nare-realign yung ating puso. Yung reflexive songs, it's worship about worship. Wag na lang po siguro natin. Or kung kakantahin man natin, sa dulong-dulo. Yung kapag kapos na sa oras, pwede huwag na natin kantahin. Okay po? So, sabi nga po, may lugar sa lahat. May lugar sa lahat, kailangan lang natin timplahin maayos. Amen po. So, ito po yung mga assessment questions that I would like to leave with you. Paki-screenshot nyo na lang po. Ito bang kantang ito ay ipinoproclaim ang gospel? Pinapakilala ba si Kristo? At ipinapakita ba kung ano ang ginawa ni Kristo? Pangalawa, si Jesus ba ang bida?
Simple lang, si Jesus ba ang bida? O yung worship? O tayo? Pangatlo, are we singing more about worship than God? Okay? Pang-apat, mapo-form ba nito theologically in church? O puro emosyon lang? Natuturuan ba natin ang iglesia na makilala si Kristo o napapasaya lang natin sila? Amen po? Yun. Sana po meron po kayong nakukuha sa aking pong sharing. Dito po sa aking bottom line, sabi po ni R.C. Sproul, Dr. R.C. Sproul, not everyone will be ordained as a teacher, but all can engage in the work of teaching in the singing of psalms, hymns, and spiritual songs. All of our songs in worship will be a vehicle for teaching. Whether this, danger, whether this teaching is good or bad. Thus, songs for public worship must always be chosen carefully. Amen po. So, sa akin pong mga kapatid dito, sa akin pong kapatid sa worship team, sa akin pong mga kakamanggagawang, mga kapastoran po, sa atin pong lahat dito bilang isang iglesia sumasamba sa Panginoon, tandaan po natin na tayo po ay may pananagutan sa isa't isa na magpalakasan. Teach and admonish one another through singing, psalms, hymns, and spiritual songs. Pagtatapos po ako doon sa inumpisahang kong kwento. Di po ba, sabi ko nga po, may mga kapatid tayong ICAS na walang access sa Bible. Sabi ko, Lord, paano nila makikilala? Paano nila malalaman yung ginawa mo? At habang ipinapanalangin ko po sila, after 30 long years since Banal Muntahanan, God gave me a song. I put into a song yung pong Colossians. The whole of Colossians. Colossians 1 and 2 and 3 and 4. Yung verse 1 po, Colossians 1 and 2. Yung verse 2, Colossians 3 and 4. Sana po makanta ko wala na akong boses. Sabi po doon, ipinapakilala si Kristo. Nandyan po yata, Pas. Yan. Pinapakilala si Kristo. Colossians 1 and 2. Makapangyarihan, manlilikha, dinadakila ka ng iyong mga gawa. Lahat ng nasa langit, maging ng nasa lupa, sa kawalan at kalawakan hanggang sa walang hanggan. Ihahayag ang iyong kapangyarihan. Verse 2. Pinapakita kung anong ginawa niya. Mahabagin, manunubos, biyaya't awa mo sa amin umabot. Sa lawak ng pagitan ng kabanalan mo't aming kasalanan. Nanaog ka't nanahan, sa krus pinagbayaran, katuwiran mo'y ginawat, sana namin pinatawad. Imagine niyo po ito. Itong mga kapatid natin ay tas na hindi marunong magbasa. Nawa, dumating ang panahon. Makarating ang kantang ito sa kanila at tumakanta din nila. Jesus, Cordero ng Diyos, aming manunubos, Emmanuel, sumasa amin kang lubos, nananalig kami sa dakilang ngalan mo. Jesus, ikaw lamang ang aming Panginoon. Niluluklok ka sa pinakamataas, inaalaya ng pinakadalisay, nararapat ka sa pinakamainam, natatangi ka, walang kapantay. Ang panalangin ko po, kung loloobin ng Panginoon,
Marahil hindi nila mababasa ang Colossians. Pero sa pamamagitan ng awit na ito, makikilala nila ang Diyos na sinasabi ni Pablo sa aklat ng Colossians. Amen po ba? At dyan po ako magtatapos sa aking pong short sharing. May oras pa po ba? Okay. Kasi maghapon po tayo, napakapalad po. Meron po kayong workshop. Sige po, game po ba kayo sa workshop? Simple lang naman po ito. Kung meron po kayong dalang ballpen at